autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant, X-linked recessive, and anong tawag do'n? Mitochondrial. So, sino ba nag-aral niyan? Si Mendel, para malaman kung ano yung mga namana. So, meron tayong tinatawag na pedigree na pinag-aralan niyo sa, anong tawag dito, sa FERDEN. So, meron tayong mga symbols na ginagamit. So, circle para sa babae, square para sa lalaki, affected, may shade, ibig sabihin, it exhibit the trait. Carrier kapag kalahati lang, autosomal kapagka X-linked tuldok. So, meron tayo kagaya nito, may shade dito, may shade itong second generation, third generation. Ibig sabihin lahat sila, it exhibit the trait or the characteristic. Para saan ba yung pedigree analysis? So, para sa malaman kung kanino nagsimula yung minanang characteristic. So, mamaya makikita niyo yung example. So, meron tayong tinatawag na dominant gene. So, pag sinabing dominant, at least one parent is affected. So, every generation ay present siya. Kapag naman sinabi nating recessive, ito yung mga dito papasok yung namana mo sa lolo o sa lola mo. Okay, so sa dominant pedigree, makikita nyo na bawat generation ay present yung characteristic dahil siya nga ay dominant. Si recessive, gagaya ng sabi ko, ay namana nyo sa lolo o sa lola nyo. Pwedeng present sa lolo at sa lola nyo, recessive sa parent nyo, kaya wala sa kanila at nakita or lumitaw sa inyo. Ilan ang chromosome, pair of chromosome ng tao? Ilan ang pair of chromosome ng tao? 23. 23. So yung 1 to 22, ang tawag doon ay autosome. Yung pang number 23, ang tawag ay allosome. So si allosome yung nagsasabi kung babae or lalaki. So meron tayong XX and XY. XX kapag babae or lalaki? Babae. Babae. XY kapag Lalaki. lalaki. So, girl, boy. So, ngayon, meron tayong tinatawag na sex link. Ibig sabihin, pang anong number or pang anong pair nakikita kapag sex link trait. Kung sex link trait, ibig sabihin, involved yung pang number 23 na chromosome or yung pair of chromosome dahil sex link. Siya kasi yung nagsasabi kung babae or lalaki. So, meron tayong dalawang chromosome, isang X, isang Y. So, X-link trait, X-link trait. Ibig sabihin, sa X chromosome makita. Example natin ay color blindness at hemophilia. So, paano yan lilitaw? Si lalaki ay XY. Automatic kung yung lalaki or yung X chromosome ng lalaki ay present yung color blindness, letter C. Automatic may color blind siya or color blind siya dahil isa lang yung X chromosome niya. Paano si babae? Dalawa yung X chromosome. So, meron tayong paano pag isa lang yung present? Color blind ba siya or hindi? So, pag isa lang yung present, hindi siya colorblind. Ang tawag doon ay carrier. Same with hemophilia. So, pag isa lang yung present, carrier ang tawag. Kailan magiging colorblind or kailan magkakaroon ng hemophilia kapag parehong present? Doon sa X chromosome. Yung characteristic or yung trait. Noon din sa lalaki, kung yung X chromosome niya is merong hemophilia na trait, automatic meron siyang hemophilia.
Kaya 'pag tinignan niyo dito, meron pareho yung lalaki. Kung meron tayong X-linked chromosome, meron tayong Y-linked chromosome. Saan nakikita yung Y-linked chromosome? Siyempre sa Y chromosome. So example natin diyan is kagaya nitong tenga na 'to. So ang tawag diyan ay hypertrichosis pineoris. Ibig sabihin dun sa XY, sa Y siya present. Kung Y-linked trait, hindi siya makikita sa babae dahil walang Y chromosome ang babae. So kung meron tayo sa pang number 23, meron din tayo sa 1 to 22 pair. Ang tawag naman doon ay autosomal trait. So yung autosomal trait pwedeng maging dominant, pwedeng maging recessive. So pag sinabi nating phenocopy, pheno ibig sabihin ay phenotype. So pag sinabing phenotype, ito yung observable condition, nakikita, na 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 o-observe. Example, ano ba yung phenocopy? So pag sinabi nating phenocopy, example, si nanay nagpakulay ng blonde ng buhok. Yung blonde na buhok ba niya mamamana nung ipapanganak niyang anak? Siyempre hindi, kasi nag-environment 'yun, nagpakulay siya ng buhok, hindi natural na kulay blonde yung buhok niya. So ganoon po yung phenocopy. And then another example is yung tune deaf, hindi na, naririnig ng tama yung tono kaya't wala siya sa tono 'pag kumakanta siya, so namamana rin 'yan. Another example is yung sa earlobe attachment. So, dominant yung free, so yung merong lawit. And then yung attach, diretso agad, yun yung recessive. So, common yung free, earlobe attachment. And then meron tayong tinatawag na sex influence. Pag sinabing sex influence, ito yung trait na kung saan the frequency of the trait is higher in one sex to the other. Kagaya ng baldness. Mas common siya sa lalaki kaysa sa babae. Ibig sabihin, mas higher yung frequency ng baldness sa lalaki kaysa sa babae. And then meron tayong tinatawag na sex-limited. So, pag sinabi naman nating sex-limited trait, ito ay limited lang sa isang gender or sa isang sex, na kung saan example natin is yung functional mammary gland. So, meron ang lalaki na mammary gland pero hindi ito functional. Sa babae, nagiging functional siya after giving birth dahil nagpo-produce ng milk. Another example is yung sa feathering. Cock feathering, na kung saan yung lalaking manok or lalaking ibon, yung mas magarbo yung feathers dahil mga papansin sila sa mga babaeng ibon. So yung babaeng ibon, ang feathers nila ay simple lang, mas bongga. So yung sa peacock, yung bonggang buntot nila ay lalaking peacock. And then ito yung example na sinasabi ko ng pedigree analysis. So si Anastasia, kilala niyo ba si Anastasia? Yun sa Russia. May kapatid siya, si Alexis. Namana ni Alexis yung hemophilia niya kay Zarina, na carrier. Si Zarina, namana niya yung trait niya na hemophilia kay Alice, na namana kay Queen Victoria. Kanino naman ni Queen Victoria yung kanya? So, sa royalties, okay, para ma-maintain yung mga, pera nila, yung mga kayamanan nila, yung mga title nila is ang pinapakasalan ay yung mga kamag-anak. So, possible na nagkaroon ng mutation kaya nagkaroon ng disease. Kaya usually yung ibang anak nila is merong mga, Down syndrome or kung ano mang genetic defect. So si Mendel, pinag-aralan yung inheritance. So meron tayong tinatawag na Mendelian genetics. Mono, ibig sabihin ay isa lang yung tinitignan na characteristic kapag pinag-cross. Okay?
meron tayong tinatawag na law of dominance na kung saan the possibility of two contrasting characteristic may be expressed to the exclusion of the other. Ibig sabihin, example natin, ano ang opposite ng tall? Short. Sino ang mas dominant? Yung tall or yung short? Alin ang ma-exclude? Syempre yung short. Dahil mas dominant yung tall. So, meron tayong tinatawag, at meron tayong mga terms. Type, is, ito yung genetic condition na nire-represent by a letter. So, let us represent tall for capital, for dominant. So, dominant ay big or capital letter. So, ibig sabihin, ito yung genotype. Small t for short or yung recessive. So, yung tall at short, dahil nakikita natin sila, observable condition, phenotype ang tawag. Nasundan po ba? Ha? Opo. Nakuha? Okay. And then, meron tayong homozygous. Pag sinabing homo, ibig sabihin, pareho. Homo. Alleles. Okay? So, meron tayong big T, big T. So, ito ay homozygous. So, ang tawag dito ay allele. So, homozygous, dominant or recessive? Pag capital. Okay, dominant. Kapag small letter, recessive. Okay? Paano pag heterozygous? Ibig sabihin magkaiba. Magiging ano yung allele natin? Isang small at isang big letter. So, ang tawag dito sa big T, small t ay heterozygous. And then, syempre, alam na natin yung phenotype, observable condition. Recessive ay yung hidden characteristic o yung namamask. Dominant yung na-express. Si allele, yung alternative form ng gene na makikita sa locus. Ano yung locus? Yung part ng chromosome na kung saan doon makikita yung characteristic. So, meron tayong tinatawag na Punnett square. So, ganito yung nasa exam na gagawin nyo. So, meron tayong mono. So, mono muna tayo. Si male gamete ay merong big T at small t. Ano ibig sabihin or ano ang tawag dun sa allele na yon? Heterozygous. Si female, ano ang allele niya? Ay heterozygous din. So, T is tall, small t is short. Okay, so yung boxes natin ay possible offspring. Paano makukuha yung possible offspring? Parang multiplication table. Okay? So, ano yung sagot sa 1? Mauuna, si big letter K sa kay small. So, sa unang box, meron tayong big T, big T. So, from here, tsaka ito. Number 2, so ito at ito. Pero dahil una, yung capital letter, meron tayong big T, small t. Okay, and then dito sa number 3, so ito siya at ito. So big T is small t. And then yung fourth ay small t is small t. So next question is what is the genotypic ratio? So yung magkakapareho ay titignan nyo. So meron tayong 1 big T is 2. So pag ratio, gagamit ng colon. Itong 2 at 3 ay pareho. So 2 big T small t is 2 and then ito ay 1 small t small t. So yung next question is what is the phenotypic ratio? Saan manggagaling yung phenotypic ratio? Yung na-o-observe. So manggagaling siya sa genotypic ratio. So, ita-translate nyo na to. So, meron tayong 1. So, gagamitin nyo na to. Tall. Bakit tall? Dahil dalawang big T. Is 2. Ano yung kasunod? Kapag heterozygous, ano ang i-exhibit kung heterozygous? Isang big T, isang small t. Tall or short? Kasi meron tayong law of dominance. So, imamas ni tall si short. So, 2 tall. Dalawang small letter. So, 1 short. So, final answer na ba yon?
Siyempre hindi. Kailangan yung is-summary, yung magkapareho. So 3 tall is to 1 short. Di-hybrid cross. Pag sinabing di, ibig sabihin, dalawa. So, dalawa na yung tinitignan. So, dito meron tayong T for, big T for tall, small T for short, big Y for yellow, small y for green. Okay, ibig sabihin, kung titignan nyo, yung male or yung male parent or yung male gametes ay hetero. Okay, dahil may big T, small t, tapos may big Y is small y. Okay, so ganon din yung female. Merong big T, small t, big Y is small y. Ibig sabihin heterozygous. So ganito po yung nasa exam. So paano masasagutan ito? So lagi pong nauuna yung first letter na given, tapos nauuna yung capital letter. Naku, yung unang given, o sige, number 1, big T, big T, big Y, big Y. Ibig sabihin, una yung letter na given at una yung capital. Okay. So, yung number 2, anong sagot? Big T, small t, big Y, big Y. Okay? Number 3, anong sagot sa number 3? Big Y is small y. Number 4. 5. Big T, small t, big Y, big Y. Okay. Number 6. Small t, small t, big y, big y. Okay. Big T, small t, big Y, small y. Okay. Number 8. Small t, big Y, small y. Okay. T, big T, big Y, small y. Okay. Number 10. Big T, small t, big Y, small y. Okay. 11. Big T, small y, small y. 12. Big T, small y, small y. Okay. Number 13. T, small t, big Y, small y. 14. Small t, big Y, small y. 15. Big T, small y, small y. 16. Small t, small y, small y. Okay. Question is, what is the genotypic ratio? Kailangan yung malaman or mabilang yung magkakapareho na allele. Okay? So, pag parehong heterozygous yung male at female, mayroong pattern. So, itong una, so 1, so lagi kayo magsisimula sa upper left corner. So, 1 big T, big Y is 2. Yung number 5 at number 2 ay pareho. 2 big T, small t, big Y, big Y. Yung number 9 at number 3 ay pareho. So, yan ay 2 big T, big Y, small y. Yung number 13, 10, 7 at 4 ay pareho. 4 big T, small t, big Y, small y. And then yung number 14 at 12, yung 13, 10, 7, 4 ang pare-pareho. Pareho, so, 14, mali. 14 at 8, sorry. 14 at 8 ay pareho. Ito. Ayan. Hindi kasi pantay ang go. So, 2, small t, big Y, small y. Yung number 12 at 15, pareho. 2 big T, small y, small y. And then the rest ay tigi-tigisa na. Yung number 6, 11 at 16. So, 1 small t, big Y. Tapos, 2, 1 big T, small y is to 1 small t, small y, small y. So, yan na ba yung final answer? Kukuhanin niyo muna yung phenotypic ratio.
So, paano kukuhanin yung phenotypic ratio galing sa genotypic? So, itatranslate nyo yung genotypic. So, ano itong 1 big T, small, big Y? 1 tall yellow. Hindi 1 tall, yellow, hindi 1 tall, 1 yellow. 1 tall yellow dahil isang allele yung big T, big Y. Ano itong 2? 2 tall yellow. Bakit tall? Kasi dominant. Okay, yung kasunod, 2. Two tall yellow. Okay. Yellow. Bakit yellow? Dominant yung yellow. Okay, dominant yellow. yung yellow. Next, 4 tall yellow. Is 2 Yellow. short yellow. Is 2 Two tall green. okay, 2 tall green. Is 2 One short yellow. 1 short yellow. Is 2 One tall green. okay. And then yung last, One tall green. ito, ay, sorry. Yan, small siya. 1 short green. Green. Kasama rin nyo yung magkakapareho. Meron tayong 9 tall yellow is 2. 2 at 1 short, so 3 short yellow is to 3 tall green is to 1 short green. Nasundan? So, ito yung final phenotypic ratio natin. Sa final phenotypic ratio natin, makukuha natin yung final genotypic ratio. So, meron tayong 9. Saan galing yung tall yellow? Dito. Okay, so yung unang letter nung 9 na yon, pare-pareho ba? Yes, so isusulat nyo. Yung second letter, magkakapareho ba? No. Okay, so ang ilalagay dyan ay blank para pwedeng capital or pwedeng small. So yung third letter ay pare-pareho, yung fourth letter ay magkaiba. Yung next ay 3 short yellow. So ito, yung first 3 letter ng short yellow ay pare-pareho. So 3, and then yung last ay hindi pareho, kaya blank. And then dun sa 3 tall, ito, short, 3 tall green ay pareho yung first letter, hindi pareho yung second, pero pareho yung last. Ito na yung magiging final genotypic ratio natin. May follow-up question to. How many offspring contains the 3 tall green? So, doon yung titignan sa phenotypic. So, yung 3 tall green natin, ito. So, 3. Okay? Another example, okay? So, Punnett square. So, dito naman is ang pinapakita is yung hemophilia. So, yung carrier is yung female. So, ito siya. Okay? So, tall tsaka yung carrier. So, ito ay carrier, babae carrier, ito ay merong hemophilia, ito ay merong hemophilia dahil lalaki siya. Okay, so ito din. So, ibig sabihin, ayan yun. So, merong apat na affected. So, ito yung apat na affected. Merong apat na normal na lalaki at merong apat na normal na babae at merong apat na carrier na babae. Ayan, 4, 4, 4. Ayan. So, ibig sabihin, 1, 1. And then, so yung dihybrid cross, okay, so yung complicated crosses can be made looking at 2 or more genes. It is always 9331. Kapag double heterozygous parents. So pag sinabi natin heterozygous yung kagaya ng given natin. Okay? So pero pagka hindi heterozygous, ibig sabihin, hindi siya 9331. Ngayon, meron tayong tinatawag na law of independent assortment. Okay, the manner of segregation of one pair of allele is not determined by the segregation of other pairs of allele. Okay, so ibig sabihin, yung pair of allele for one trait will segregate or separate independently of another pair of alleles for another trait during meiosis. So, syempre, nakadepende pa din sa meiosis. And then, yung crossing over, naalala niyo ba yung crossing over that increases genetic variability?
Okay? And then, syempre, yung mutation is nangyayari sa DNA. So, mas pag-aaralan natin ito kapag nandun na tayo sa central dogma. Okay? And then, meron tayong tinatawag na fork line method na kung saan, ito yung tinatawag na also na tree method, okay, or branching system, na kung saan pwede rin gamitin para malaman yung mga crosses natin. Okay? So, nakadepende sa inyo kung alin yung magiging mas madali. So, yung fork line, okay, is ganito. So, ito yung given natin. Okay? So, meron tayong heterozygous din. Okay? Heterozygous, parents. So, ganito yung genotype nila, ha? Okay, so, ang ginagawa naman dito is pinagko-cross na yung dalawang parehas. So, meron tayong 1, tapos ito parehas. So, 2, tapos 1. So, yung isa naman, merong dalawa, tapos isa. So, ibig sabihin, meron tayong 1/4 RR. Okay, so ito yun. And then, 1/2 R, small r, ito. Tapos 1/4, ito. Ngayon, ita-times naman siya dito sa yellow. So, meron tayong 1/4, ito yon na y, tapos 1/2, itong dalawa, 1/4 is ito. Ngayon, so 1/4 times 1/4, 1/16, tapos kokopyahin na lang yung ito. And then, ganun din ito. So, 1/8 naman, tapos 1/16, tapos saka isa-summary. Okay? Naintindihan po ba? Ako yan? So ngayon, meron tayong tinatawag na test cross. So itong test cross na to, i-introduce din ni Mendel dahil wala talaga siyang magawa. So ang ginagawa naman dito is pinagko-cross yung yung genotype ng unknown organism with a recessive. Kumbaga parang ganito. Okay, so ito hindi alam kung ano yung genotype nitong F1 na to. So i-cross siya sa recessive na P. So kapag ang naging resulta is ganito, ibig sabihin, heterozygous yung, ang pangalan nun, yung F1 generation. Okay? So, yun. And then, meron tayong tinatawag na codominance. So, codominance, so, parang ito siguro, ito yung, yung, sino ba yung kanina nagsabi na, yung earlobe niya magkaiba? Ikaw ba yun, Maraya? Yes po. Ayan, so yun. So yung isa, so kumbaga, yung magiging offspring is parehas na na-express sa kanya yung genes na namana niya dun sa tatay at nanay niya. Kasi pag sinabi natin codominance, ang ibig sabihin, ito yung mga two contrasting alleles are present in the same locus. So kumbaga, yung itong blue, okay, at saka yung white is parehas na nandun sa part na yon nung genes niya. Okay, so when the phenotype is expressed is blend. Okay, so blend siya nung dalawa. Okay, so the two genes interact and the offspring shows the effect of both alleles. Okay, so ayan. So, kagaya din nito sa blood type. So, si blood type A, okay, so heterozygous siya, A. Heterozygous B. So, nangyayari is nagkaroon ng codominant dito sa blood type AB. Okay? And then, meron naman tayong tatawag na incomplete. So, yung incomplete dominance naman, okay, so incomplete dominance. Okay, so ano naman daw to incomplete dominance? So, ito is when two contrasting alleles are present in the same locus. So, parang kagaya siya nung kanina. Or trait, both alleles are expressed in the same phenotype. So, ang nangyayari is napoproduce yung third phenotype. Okay, so kumbaga, halimbawa, ito, yung red, yellow, dahil parehas yung nasa allele na yan, naging orange. Okay? O kaya naman itong itong white sheep, tapos black sheep, tapos ito yung naging itsura niya. Okay? So, kumbaga, neither allele is dominant. Kumbaga, nag-blend lalo. Okay? So, para mas makita nyo yung difference nila, okay? So, ito yung third phenotype natin. Okay? So, dito sa codominance, dahil hindi naman nagmi-mix, parehas present yung allele dun sa offspring. Okay? Nakuha po ba? So, halimbawa, parang ganito din. Okay? So, pag ang pinag-cross natin na yung ganitong dalawang cow, okay? So, magkakaroon tayo ng isang red at isang roan na cow. Okay? So, kumbaga, dahil nag-mix din. Okay?
And then, meron naman tayong tinatawag na multiple alleles. Okay, so ito yung multiple alleles na kung saan, ano daw yung multiple alleles? There are more than 2 types of alleles for a given locus. Okay, so kumbaga meron tayong capital C, meron tayong capital C with merong superscript, meron namang capital C na merong H, na meron namang lowercase. Pero anong mga ano? So ang nangyayari naman dyan is these figures are in more than 2 kinds of phenotypes that may be expressed for that case. Kaya meron tayong brown, chinchilla, Himalayan, albino sa mga rabbit. Okay? And then, meron tayong blood type. So, dito nyo malalaman kung ampon kayo o hindi. Okay? So, alam nyo ba yung blood type nyo? Alam nyo ba yung blood type nyo? Hindi. Opo, alam. Alam. Ayan. So, meron tayo yung apat. Group A, yung type A, type B, type AB, tsaka O. Okay? So, yung type A, meron tayong antibody na B. Okay? Meron siyang antigen A. So, si type B naman, may antibody na A, antigen B. Tapos, si group AB is wala siyang antibody, kaya siya tinatawag na universal recipient dahil kahit kaninong recipient is kahit kaninong dugo is pwede niyang i-accept dahil wala siyang antibodies na ganon. So tas meron siyang antigen A and B. So si group O naman is meron siyang antibody na A at B. Okay, kaya hindi siya pwedeng mag-receive ng ibang dugo maliban kay O. Pero dahil wala siyang antigen, pwede siyang mag-donate, okay, na kahit kanino. Kaya siya tinatawag na universal donor. Okay, so pag tinignan naman natin yung genotype nila, so meron tayo sa type A, okay, so homozygous A, type A, or pwede namang heterozygous A, type A. Okay, so merong small I, yun yung O. So kumbaga, IA, ito yung A. Okay, AA, tapos AO. Sa group B naman, or sa type B, meron tayong homozygous B or heterozygous na type B. So, BB, BO. And then, ito naman ay IA, IB. So, AB. And then, sa O is II. So, OO. Okay, and then, meron tayong tinatawag na RH factor. So, yung RH factor naman is ito yung antigen, RH antigen. Kaya nagkakaroon tayo ng either plus or minus. So, syempre, si O, pwede siya mag-donate, minus is kay everyone. Si AB naman is pwede mag-receive kahit kanino. So, paano nyo malalaman? So, exercise. Halimbawa, si both father and mother have type O. So, ano yung genotype nila? O din po. Ano yung genotype mo na? Yung genotype, yung binanggit ko kanina. AB. Ulitin ko ha, Diyos ko. Okay, ito yung genotype. So, meron tayong genotype homozygous type A. So, ito yon. Heterozygous type A. Ito naman yung genotype niya. Homozygous type B. Heterozygous type B. Tapos, ito yung AB. Tapos, ito yung O. So, ano daw yung genotype ng O? Type O. Dalawang O, ma'am. Oh, Oo. dalawang O. Ano yung O. dalawang O? So, O. yun ay II. Genotype tayo. Okay, so dito si male. Lagi nasa top si male. Okay, tapos nasa sa tagiliran si female. So, ibig sabihin, lahat ng anak is dapat type O. Kapag hindi type O yung anak, ibig sabihin ampon. Okay, naintindihan po ba? Opo. Okay. So ngayon, paano naman kapag si father is homozygous type A? AO. Ano daw si homozygous? AA. I, A. So si mother, IAI. si mother, IB. okay, IB. IB. So dito si IA, dito yung sa taas ha. IA. And then IB. So ano daw yung magiging anak nila? Anong type? So lahat ng anak nila is
Anong type ng AB. dugo? Okay, AB. So, ibig sabihin, kapag hindi na iba yung type ng dugo, ibig sabihin, ampon yon. Okay? Ngayon, si father is type A, heterozygous. Ano daw yung genotypic niya? IA, ma'am. Heterozygous? IA, tapos I. Okay, IA small I. Sa type B homozygous, so IB, IB. So, ibig sabihin, meron tayong IA, IB, tapos IB. So, IA, IB, tapos IA, IB, tapos IB. So, ibig sabihin,